Mga bagay na maaari mong gawin upang humagulhol ang isang lalaki sa sobrang paghahabol sa iyo. Eto na mga kamamay, eto na yung matagal niyong hinahanap-hanap ng mga tips upang sa pagkakataon na to, lalaki naman ang humagulhol ng sobra sa paghahabol sa iyo. Kaya mga kamamay, isa lang palagi ang aking hinihiling at pinakikiusap sa inyo if ever na nakakatulong po o if ever na nakaka-relate kayo sa mga love advice, sa mga videos na aking i-share dito, huwag niyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba ng kahit na ano. Okay, malaking tulong na po yan mga kamamay pagdating dito sa ating munting channel. Kaya kung nakapag-subscribe na kayo at nagawa nyo na po yan, wag na po natin ito masyadong patagalin pa. So ano nga ba yung number 1 tips upang humagulhol sa sobrang paghahabol sa iyo ang isang lalaki? So number 1, wag mong masyadong ipilit ang mga bagay-bagay. Oo mga kamamay, sa isang relasyon, hindi nyo po pwedeng ipilit na lang ng ipilit ang mga bagay-bagay. Anong ibig sabihin dito kamamay? Ang ibig sabihin, pinagpalit ka na nga eh. Iniwan ka na nga eh. Nakita mo na nga na nambababae siya eh. Huwag mo nang habulin pa. Huwag mo nang ipilit pa ang sarili mo na ikaw yung bigyan ng atensyon, bigyan ng oras, bigyan ng pagpapahalaga. Mga kamamay, kung palagi kang hahabol ng hahabol at ipipilit palagi ang sarili ninyo, malamang sa malamang, hindi makikita ng isang lalaki ang halaga ninyo. At pag hindi po nakita ng isang lalaki ang halaga ninyo, kailanman ay hindi nyo mararamdaman ang totoong pagmamahal ng mga yan. Sapagkat hahabol kayo ng hahabol eh. Alam nyo mga lalaki, pag na-feel ng mga yan, nahabol ng habol kayo sa kanila, lalo lang silang lumalayo ng lumalayo. Pero kung hindi nyo po ipipilit ang sarili ninyo, hindi nyo po ipipilit ang mga bagay-bagay sa kanila, sa bandang huli mga kamamay, titigil ang mundo nila, maiisip nila kung ano ba ang kulang sa kanila. At maiisip nila ikaw, sapagkat maayos ka naman, okay ka naman, hindi ka naman toxic. Talagang sila lang talaga yung hindi makakita ng halaga ninyo. At kapag nakita nilang nag-iisa na sila, hindi nyo na sila hinahabol, doon nila makikita ang halaga ninyo para kayo naman ang habulin nila. Alright? So next, iwasan yung patulan siya sa bawat away ninyo. Mga kamamay, hanggat maaari, okay? Kung gusto niyo po na humagulhol ang isang lalaki sa paghahabol sa inyo, ipakita po ninyo na napagod na kayo. Ipakita ninyo na halos na umay na kayo sa bawat pang-aaway niya palagi sa inyo. Kung inyong iisipin naman, sa kanya halos nanggagaling lahat ng problema mo, lahat ng isipin mo, lahat ng stress sa relasyon ninyo. Wala ka namang ginagawang mali. Wala ka namang ginagawang, katarantaduhan. Pero bakit ganyan? Lagi na lang away. Gusto mo lang namang ayusin eh. Gusto mo lang namang iparating sa kanya kung ano man yung gusto mong mangyari sa inyong relasyon. Pero yung kagustuhan mong maayos yung lahat, pagdating sa kanya nagiging masama, nagiging mali, nagiging sala. Kung kaya't kapag gano'n na hindi na masyadong makinig, hindi na kayo parehas ng landas na tinatahak ng isang lalaki. Dati-rate, simula ng inyong relasyon, okay na okay ang lahat, nakikinig siya. Oo, sige, ganito ang plano natin, ganyan. Pero bakit? Nung nasa 5 taon na kayo sa isang relasyon, biglang nagbago na siya. Kapag gano'n mga kamamay, alam na rin naman na hindi nakikinig sa iyo, mas mabuti pa na wag mo na lang siyang patulan sa bawat away na nangyayari. Kasi alam mo na patungo na lang sa puro away eh. Alam mo na patungo na lamang sa hindi magandang pag-uusap eh. So ipakita mo. Ipakita mo na lang na hindi ka na ganun interesado, hindi ka na pumapatol sa kanya sa bawat away. At ano ang mangyayari kung mga kamamay kapag hindi ka na pumapatol sa kanya sa bawat away na ginagawa niya sa inyo? Bababa ang pride ng mga yan. Bakit bababa? Kasi wala na siyang pagpapataasan pa ng pride. At wala na nga ikaw, hindi ka na nga nakikinig. Para saan pa yung kanyang pagtaas ng pride? Para saan pa ang kanyang pagmamataas kung wala nang ikaw na interesado sa kanyang mga sinasabi? Ganun lang yun mga kamamay. Kaya please hanggat maaari, kung alam mo na aawayin ka lang, alam mo na papunta na doon ang inyong usapan, please mas maganda pa na wag mo na lang patulan ang bawat away na nangyayari sa inyong relasyon. Sa ganang paraan, pag naisip ng isang lalaki na hindi ka na interesado sa kanya at tipong baliwala na lang siya sa buhay mo, doon ngayon magkakaroon ng time ang isang lalaki na mag-isip.
Okay, mag-isip na ano, mag-isip na baka maiwanan siya sa bandang huli. Kung kaya't, diyan na siya maghahagulhol ng paghahabol sa inyo, marirealize ang inyong halaga. Kaya mga kamamay, huwag nang patulan ang bawat away na ginagawa niya sa inyong relasyon. So next, huwag ka lang mag-rely sa kanya pagdating sa kasiyahan mo. Oo mga kamamay, huwag ka lang magbe-base ng kasiyahan mo sa kanya. Yung tipong kapag nag-away kayo, okay, damay na lahat. O yung tipong pag nag-away na kayo, talagang andyan ka na, humahagulhol ka na sa pag-iyak, nalulungkot ka na. Huwag ka lang mag-rely. Huwag ka lang mag-rely sa kasiyahan mo pagdating sa kanya. Yung tipong sa kanya lang nakadepende ang kasiyahan mo. Yung tipong kapag wala siya, wala ka na rin saya. Yung tipong pagdating sa mga mata mo, siya lang yung clown na hindi ka na maaaring ngumiti, tumawa pagdating sa iba. Mga kamamay, alisin niyo po yung kaisipan na gano'n. Kailangan, meron din po kayong ibang source ng happiness. Yung tipong kapag nag-away kayo, meron kayong hindi magandang pag-usapan, halos maghapon, isang linggo na kayo nagmumukmuk. Huwag gano'n. Ipakita nyo sa isang lalaki kung gusto nyo na lubos at humagulhol sa paghahabol ng isang lalaki sa inyo, ipakita po ninyo na may iba't ibang source of happiness kayo. Yung tipong kahit nag-aaway kayo, kaya mo pa rin ngumiti. Okay? Sa tulong ng mga kaibigan mo, ng mga mahal mo sa buhay para ma-realize ng isang lalaki na hindi lang sa kanya nakadepende ang kasiyahan mo, na maaari ka pa rin mabuhay kahit wala siya, kaya mo pa rin maging masaya kahit wala siya. Sa ganang paraan mga kamamay, marirealize ng isang lalaki na tipong siya yung mas kawaawa, siya yung mas matatalo kapag hindi kanya hinabol. Alright? So next, iwasan mong ibigay palagi sa kanya ang lahat-lahat. Oo mga kamamay, ang hirap kasi sa mga girls, sa mga babae, sa inyo. Pag na-inlove kayo, pag masaya kayo, ibinibigay nyo ang lahat, which is dumarating yung punto na nawawala po yung excitement, yung challenge ng lalaki kapag nakuha na nila lahat ng lahat. Okay? Lahat ng lahat pagdating sa inyo. Mamaya nung ibig sabihin pag nakuha nila ang lahat, nawawala na po yung thrill, nawawala na po yung excitement. Totoo naman talaga yan mga kamamay. Halimbawa, yung sarili ninyo, sa mga oras na kapag hiniling niya, halimbawa, babe, labing-labing tayo ngayon. Parang kahapon lang kayo naglabing-labing, binibigay mo na naman hanggang sa nanawa siya. Tandaan nyo, hindi pa kayo mag-asawa, magjowa pa lang kayo. 3 months pa lang kayo, pero halos araw-araw mo nang ibinigay yan. Diba? Pag nanawa ang mga yan, ewan ko lang kung hindi ka umiyak. Hindi ka umiyak dahil wala na siya, naghanap na ng iba. Kaya hanggat maaari mga kamamay, huwag niyong ibibigay ang lahat-lahat sa isang lalaki upang, okay, patuloy pa rin silang maghabol. Nandoon pa rin yung eagerness nila para habulin kayo. Kasi ganun ang mga lalaki, kailangan ng mga lalaki is challenge. Kung wala na po yung challenge, yung challenge na hinahabol-habol, sinusuyo-suyo kayo, tapos ang ginagawa niyo, pag hiniling, automatic bigay ka agad. Automatic approve, sige, oo. Mahirap yan. Lagi pong ang lalaki maghahanap ng something new, maghahanap ng challenges. At kapag nakuha niya na lahat-lahat sa inyo, oras, tapos halos lahat binibigay niyo sa kanila, lagi kayong nandyan, hanggang sa nanawa na, malamang sa malamang, hindi sila maghahabol sa inyo. Pero kung kabaliktaran nito, ang gagawin ninyo mga kamamay, yung tipong tumatanggi-tanggi rin kayo, yung tipong paminsan-minsan, humihindi rin kayo, mananatili mga kamamay. Mananatili mga kamamay yung eagerness ng isang lalaki. Okay? Para kuhanin yun, para manatili sa tabi nyo, at para hindi mawala yung pagmamahal ng isang lalaki sa inyo. Sa ganyang paraan mga kamamay, yung tipong hindi nyo ibinibigay ang lahat, masisigurado natin na palagi siya yung hahabol-habol sa inyong likuran. Alright? So next, huwag mo ring bisyuhin ang humingi ng tawad kahit alam mo naman na siya yung mali. Mga girls, karupukan po ito. Mga girls, kahinaan po ito. Yung tipong binisyo nyo na sa tuwing mag-aaway kayo, ikaw na lang palagi ang lumuluhod. Ikaw na lang palagi ang nagsusorry kahit alam mo naman na siya yung may kasalanan. Siya na yung babae, siya na yung nagtaksil. Pero bakit hindi ka lang niya kinausap ng 3 araw? Andiyan ka na, ikaw na yung lumalapit. Kamamay, sobrang mahal ko yung lalaki. Kamamay, ayokong mawala yung lalaki sa buhay ko. Mga kamamay, lalong mawawala yan. Sinasabi ko sa inyo. Lalong mawawala yan kapag ka naging martir at marupok ka sa kanya. Hindi maaaring ganyan ka palagi. Oo, magandang pakinggan. Maganda kung iisipin kasi ikaw palagi nagpapakumbaba.
ikaw palagi yung nagpapatawad, pero ba't ka magpapatawad? Hindi nga humihingi ng sorry yung lalaki eh. Hindi nga humihingi ng tawad yung lalaki eh. Mga kamamay, bago sana kayo magpatawad, dapat makita po ninyo yung sincerity ng lalaki na nagbabago. Okay, at kung kailangan lumayo, para matuto yung lalaki, lumayo kayo. Kailangan tiisin ninyo ang damdamin ninyo. Oo, mahal niyo siya. Oo, kailangan niyo siya. Oo, hindi niyo siya kayang iwan. Oo, hindi niyo siya kayang mawala sa buhay ninyo. Pero kaya niyo ba na mawala ang respeto ng isang lalaki sa inyo? At kaya niyo ba na sa kabila ng pagpapatawad ninyo at pagiging mabait, kayo yung iwanan nila sa huli dahil sa inyong ugaling ganyan? Mga kamamay, mag-isip kayo. Kaya hanggat maaari mga kamamay, wag na wag kang hihingi ng tawad o wag na wag kang magpapatawad kung alam mo naman na ang isang lalaki ay paulit-ulit lang sa kanyang ginagawa. Wag kang magpapatawad kung alam mo naman na hindi ikaw yung may kasalanan. Mali, masyado mong ginagampanan yung dapat sila yung gumagampan. Kaya please mga kamamay, kung gusto mong humagulhol sa paghahabol ng isang lalaki sa inyo, maging matigas ka. Huwag kang magpatawad kung alam mo naman na wala kang kasalanan. Huwag kang humingi ng tawad kung alam mo na hindi naman ikaw ang nakagawa ng pagkakamali. Okay? So yun lang muna sa ngayon mga kamamay, ang ilang mga love advice upang lalaki naman ang humagulhol sa paghahabol sa inyo. For more videos and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba ng video na to. Mga kamamay, lagi niyong tatandaan. Kahit ano man ang mangyari, kahit wala nang nakikinig sa inyo, nandito lang ako para sa inyo. Sa mga gustong humingi ng love advice, tawagan niyo lang ako or i-message niyo lang po ako. Mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.